Sunog na sumiklab dyan sa isang barangay sa Pasay City. 40 pamilya nawala ng tahanan, isa sugatan sa nangyaring sunog. Sa detalye, Jim Tihano. Ginising ng nagngangalit na apoy ang mga residente sa bahagi ng San Juan, Barangay 7 sa Pasay City pasado alas 11 kagabi. Agad itinasay kalawang alarma ang sunog bilang hudyat sa karagdagang pwersa ng bumbero. Aabot sa mahigit 70 BFP at fire volunteer ang rumisponde sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 40 bahay ang nilamon ng apoy na pawang mangyayari sa light materials. Dito sa nasunog na light materials, meron tayong high-rise sa tabi. Yung 7th floor, kinain ng apoy ang 7th floor, yung may balkonahe nila. Pero ang mga nandun naman, mga easy fuel lang, mga papel at saka mga damit. So, upon approach ng mga firefighters natin with self-contained breathing apparatus, nakuha naman, napatay nila kaagad yung apoy sa 7th floor. Bukod sa mga bahay na nasunog, may nadamay rin na ilang sasakyan na nasa parking area. Susunog sa adjacent area siya, parking yung gilid. I think nung nandun po ako, mga around 5 vehicles ang nadamay. Accordingly sa mga natin, sa mga neighbors, it was a parking area of a certain hotel dito. So medyo maganda yung approach ng mga kabumberohan natin kasi maluwag yung parking area. So nakamaneuver sila kaagad. Isa si Nanay Carmela Cabasa na 55 taong gulang at isang single parent ang nawala ng tirahan na kahit isang gamit anya, wala siyang naisalba kundi ang nag-iisang apo na kasamang natutulog ng mga panahong nagkakagulo na sa labas ng kanilang bahay. Hindi lamang anya ito ang unang beses na sila nasunugan. Kung kami nakita apoy, nagagaling sa wire. Kung pagkita namin, lumakas na, tumutukan ng ano. Kaya nagtakbuhan lang kami. Kaya inisip ko agad yung apo ko, iligtas ko eh. Ang hirap ko kasi mabila ng bahay, walang hanap buhay, single parents po ako. Ang Pasay City LGU agad na inihanda ang pangangailangan ng mga residenteng nasunugan, kasabay ang pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Pinabubuksan ko na yung aming evacuation center dito po sa may Andres Bonifacio Elementary School para po i-prepare na at kami po ay naghahanda na rin ng mga pagkain, banig, tent, umot, at saka po mga tuwalya, lahat po ng mga toiletries, pati canned goods, bigas, at yung kanila pang mga iba pang kailangan. Sa kabila nito, may paalala ang alkalde ng Pasay sa publiko. Sana po lagi tayong maging handa at huwag matataranta sa tuwing magkakaroon ng ganitong sunog dahil equipped naman po tayo at 1:11 ng madaling araw ng tuluyang mapula ang apoy. Patuloy pa ang investigasyon at mapping ng VFP para matukoy ang kabuuang pinsala at halaga sa nangyaring sunog. Jim Tihano para sa 100% balita.